Ito po, dumako na tayo dito. Bilang Blue Ribbon Committee ni Pia Cayetano ay nakakaalarma. Dahil sa tingin ko, wala rin pong mangyayari. Dahil si Pia Cayetano po ay wala rin pong kwenta. Di ba? Wala rin pong kwenta yan. Sa totoo lang po. Oh, pakinggan natin. Yan. Cayetano ang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee higit isang linggo matapos ang kudeta na nagluklok sa kanyang kapatid, si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Mahalaga ang magiging role ni Pia Cayetano bilang Blue Ribbon Chairperson, lalo na yung mga kaalyado at katrabaho niya dito sa Senado ay nadadawit din sa issue ng korupsyon. Andyan sina Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, Cis Escudero, Mark Villar, at Senator Bongo. Lahat sila kasama ni Senator Pia sa majority bloc. Ngayong Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Pia, ano na kaya ang kahihinatnan ng flood control investigation sa Senado? Para maging updated tungkol sa mga Walang kahihinatnan yan. Ayan na po ha. Ilang beses po natin tinalakay ito nakaraan. Wala pong kahihinatnan yan. Isipin nyo po, si Pia Cayetano ang Blue Ribbon, hindi naman po sa pag-aano. Wala akong pakahinat yan. Walang kahinat na yan. Ang nag-iimbestiga po, plunderer. Ang nag-iimbestiga po, plunderer. Sa pamamagitan ni Joel Jinggoy at Joel at Marcoleta. Nakita nyo naman kahapon. Si Marcoleta, bida-bida pero pahiya kay Tito Sen. Sinasabi nilang magaling siya sa legal pero ano nangyari? Brineraso siya ni Tito Soto. Magaling ka sa legal pero isang sabi niya lang, motion to adjourn, tapos. Diba? Motion to adjourn, tapos. Yan lang. Diba? Motion to adjourn, tapos. Diba? Aray ko. Sandali lang. Kaka-detretan eh. Wala pong mangyayari dyan kay Pia Cayetano. Kumbaga, palabas lang yan. Anong gagawin ni Marcoleta? Uutusan niya lang. Si Cayetano, uutusan lang tong kamusta ka na Pia Cayetano na walang yarin. Uutusan lang ni Marcoleta yan bilang vice chairperson. O, eto pabasa mo. Eto yung script. Lalabas na si Gutesa na naman. Lalabas yung 18 Marines na walang kwenta. Madadivert na tayo. Alam nyo, wala na pong visa to eh. Alam nyo bakit? Kasi po, meron na pong hinihiring sa Sandigan Bayan. Wala na rin po silang pakialam doon. Hindi na nila awak yon. Kita mo, gigil na gigil sila sa Blue Ribbon eh. Gigil na gigil po sila sa Blue Ribbon para po ma-divert pa ang atensyon ng mga tao pero hindi po eh. It's sealed and done. Nandun na po sa Sandigan Bayan, na tumistigo na po. Ha? Tumistigo na po ang mga kontraktor. Tumistigo na po ang mga DPWH engineer. At tinuturo po si Jinggoy, si Joel, si Cis. Ngayon anong gagawin nyo? Babarasuhin nyo? Idadivert nyo na naman sa mga congressman? Idadivert na naman ni Gutesa sa iba't iba? Idadivert ng 18 Marines sa iba't iba? Pampagulo ng politika. Kaya nga yung tinalakay natin kahapon, diversion na naman po. Aray ko. Diba? Makukulong ka na, Jinggoy, wag ka nang umirit pa. Aray ko. Diba? Gagawa na naman po ng script si Marcoleta na parang ginawa niya kay Gutesa. Saan ka naman makakita pusang inanto ni Marcoleta talaga kung di ba naman bobong nakapiluka to? Di ba? Kung di ka ba naman bobong nakapiluka, binigay mo kay Gutesa, tapos hindi niya sa ulado, tapos tuturuan mo na kung ano yung nandyan, yun ang basahin mo. Putang ina mo, pwede ba yun? Aray ko.
ba? Pwede ba naman yun? Yung witness mo, tuturuan mo, may witness sa committee ng Blue Ribbon. Kung ano ang nandyan, yun ang basahin mo. Pwede mo ba naman sabihin kay Gutesa yun? Aray ko. Aray ko. Sa tinagal-tagal natin dito na nanonood ng committee, napakasensitibo po pag usaping witness. Hindi mo pwedeng turuan yan na kung ano ang nandyan, yun ang basahin mo. Aray ko. Kinginan yan. As much as possible nga eh. Para malaman mo legit eh. Di ba? Pointers lang ang nasa open ban eh. Yung nasa binabasa niya. Hindi yung buong script. Minsan po pointers lang eh. Kaya niya nang ikwento. Ano po yung pointers? Yung generalization. Halimbawa, nakalagay lang dito, yung kung saan niya dinala yung, halimbawa, nagdala ka ng pera. Saan niya dinala yung pera? Sa BGC. Nakalagay lang dito, BGC. Pero hindi nakalagay lahat yung buong script. Kung ano yung nandyan, yun ang basahin mo. Kung di ba naman tanga-tanga nakapilo ka to? Aray ko. Diba? Dinuduldul niya si Gutesa na yun lang ang basahin. Ano mangyayari dyan kay Pia? Walang mangyayari dyan. Magmumukhang tanga lang si Pia dyan. Magpapakit lang. Kamusta kayo? Okay lang po kami, Ma'am Pia. Magandang umaga. Welcome sa Blue Ribbon. Kamusta kayo, Marcoleta? Okay lang ako. Kamusta ka, Jinggoy? Aray ko. Okay lang. Kamusta, Gutesa? Ayos lang po, ma'am. Aray ko. Kamusta kayo, 18 Marines? Ayos din po kami. Aray ko. Aray ko. Tanginan yan. Kamustahan lang po mangyayari yan. Aray ko. Diba? Kaya kayo sa comment section, magkamustahan kayo dyan. Kamusta? Diba? Diba? Yung like natin dyan, kamusta? Ang ganda ng like natin. Kamusta yung like? Tanginan yan. Aray ko. Kamusta yung like? Wala na naman tayong like. Aray ko. Wala na naman tayong like. Ganun palagi. Ay, nako. At eto nga po, syempre, for the diversion, ang baba na ng Senado. Aray ko. Ano na naman pinapalabas ni Aimee? Sabi po ni Aimee, baba. Aray ko. Ang sabi na naman po ni Aimee, ayan po, yung sinasabi ko sa inyo, eto na po, todo-todong diversion. Sabi ko sa inyo, sisirain ang lahat-lahat. Hindi po nila ngayon sisirain yung impeachment, gaya ng tinalakay natin kahapon. Hindi nila sisirain ang impeachment. Ang sisirain nila ang credibility ng nakapalibot sa impeachment. At number one dyan, ang prosecutor. Na ang sabi ni Aimee, 5 million cash offer daw sa mga congressman para sa Sara Duterte impeachment. Meron ng 20 million kay Leandro Lebiste, meron pang 5 million kay Aimee. Aray ko. Ang bilis po, pero pag ginanapan mo ng resibo, putang ina mo, Aimee Duterte, wala kang mapakita. Isa pa, putang ina mo. Ikaw talaga. Quốc gia, Chủ席Xi Jinping. Diba? Ganun na po ngayon. Pwede kang mag-akusa. Mag-akusa ka, ayos lang, mag-fake news ka, ganyan na po. Para i-feed nila sa putang inang mga troll par nila. Diba? Ganun po ginagawa nila. Diba? I-fake news nila, then i-feed nila sa troll farm nila, then ayun ang papaikutin nila sa tao para mabulag. Pusang inan yan. Aray ko.
Oh. Tapos tayo pa sasabing bayaran. Tayo pa ang may warrant of arrest. Tayo pa ngayon ang may death threat. Diba? Samantalang tayo po dito, kung ano lang po yung article, yun lang po ang nare-react natin. Samantalang sa mga DDS, kung ano lang yung bigay sa kanila ng troll farm nila, yun po ang babanatan nila. Polvoron video. Nasa ospital, mamamatay si BBM, kulay asul na. Si Epelisa nakakulong. Mga putang ina nyo. Mga isyong ganyan. Diba? Saan ba galing yan? Sa kanila. Si BBM, may St. Luke's record. May cancer. Stage 4. Putang ina, nagawa ba natin dito yan? Aray ko. Diba? Sila po ang may pakananyan. Kaya ganyan po si Amy. Fake news din po itong putang inang tong Amy Duterte na to. Ina. Tayo po, may mga kapatid tayo ha. May mga kapatid tayo. Pero ako, mismo sa sarili ko, sinasabi ko, hindi ko magagawa sa kapatid ko sa ngalan-ngalan ng posisyon, sa ngalan ng pera, ipagkakaluluko ang kapatid ko, putik, Cain at Abel. Nasa Biblia yan eh. Kaya nga pinakita sa atin ng Panginoon ang Cain at Abel. Bakit? Yun po ang nagpapaiwatig na ang Panginoon ay inuutusan tayo na mahalin natin ang kapatid natin. Huwag natin ipagkakalulo ang ating kapatid sa anumang kapalit. Kaya nga nasa Biblia yun eh. Diba? Pero si Amy, wala pong kwentang kapatid. Wala nang kwenta yung muka. Wala pang kwentang kapatid. Aray ko. Aray ko. Diba? Ikaw na nga ang pinakapangit sa Marcos. Ikaw pa yung pinakapangit ang ugali. Aray ko. Alam mo, minsan dapat nag-a-adjust kay Amy. Ikaw na ang pinakapangit. Ano ba naman yung makitaan ka ng magandang ugali? Hindi. Yung mukha mo, may pinalamang ka ng donut dito, hayop ka na may malamang petroleum jelly. Aray ko. Aray ko. Ina ka. Pag nagsasalita ka, para ka nagsasalitang puwet. Aray ko. Aray ko. Ha? Kaya ayoko na kita minsan i-react eh. Yung dito mo parang pisngi ng puwet, tapos yung bibig mo parang kuyukot. Ang bantot. Alam mo, nakakahiya ka, pusang ina ka, Amy, nakakahiya ka. Tapos madami ka pang kinukonsente, konting drama mo, may padrama-drama ka pa na parang pelikula, kasabot mo yung direktor na mahilig mang molestya. Aray ko. Ngayon po, napag-alaman nyo na, kung bakit po may Pepsi Paloma the movie. Bakit? Utos niya. Di ba hinarang ng MTRCB? Dahil puro kagaguhan. Dahil gusto na, nung pagkaupo ni Tito Soto, sisiraan niya si Tito Soto. At ngayon, napag-alaman na natin ngayon, tinuldukan niya talaga na siya ay naninira kay Tito Soto. Dahil putang ina ka, Amy, kung totoo yung video mo, hindi mo i-withdraw, gago. Aray ko. Diba? Bakit mo winidraw yung video mo? Dahil hindi totoo. Aray ko. Aray ko. Tapos yung mga DDS, proud pa. Mabuhay ka, Amy. Tanga! Mali ang info niya, fake news. Bakit? Si Robin ang gusto ng tsa-tsa. Mga inutil. Aray ko. Tandaan po natin, kung nasa plenaryo ka, hindi mo pwede i-withdraw yung video. Pero winidraw ni Amy, bakit? Fake news eh. Diversion lang ni Cayetano. Si Cayetano nagutos doon. Amy, i-divert mo. Para hindi pag-usapan para hindi pag-usapan yung Senate Flix, yung drama natin.
Oh. Kahapon anong ginawa? Dinivert din uli ni Cayetano. Imbis na pag-usapan natin ang mahalagang bagay, pinag-usapan video conference. Tanginan niya, nakala nyo ginagago nyo kami. Ginagago nyo kami. Hindi kami DDS, hindi kami tanga dito, Cayetano. Pokemon. Ha? Ano na namang invento nyo? Ano na namang invento nyo yung susunod? Hindi po ganyan, mga kababayan. Hindi po ganyan ang inaasahan natin Senado. Oo, prone sila sa debate. Pero yung pagdidebatehan po, hindi po about video conference, pusang ina naman. Sinasabi po ng mga DDS, wala pala sa debate ang mga pusang inang minorya. Tangina, ididebate mo about video conference? Anong pakinabang sa taong bayan? Aray ko. Anong pakinabang sa taong bayan at nagpapatiuna ang mga bobong senador na idebate ang video conference ni Bato? Sige nga. Ang daming iintindihin na para pagdebatihan. Pagdebatihan ng budget sa edukasyon, hospitalization, etc., na may direktang pakinabang sa taong bayan. Pagdebatihan ng sahod ni Bato, tanggalin ito, i-donate sa mga estudyante if ever. Pero hindi. Ang mayoryang mga tangatangang inutil na bobo, inuna nilang pagdebatihan ang video conference ng mga plunderer at mga kriminal. Ano pong ibig sabihin nun? Pansariling kapakanan. Dapat ba tinatalakay sa Senado ang pansariling kapakanan? Pusang inan nyo? Kailan nangyari yan? Ano ba yung Senado? Bulwagan ng taong bayan. Diba? Pero inuuna nyo ang pakinabang sa sarili. Aray ko. Aray ko. Oh. Tapos papalabasin nyo, diwag yung minorya? Paano diwag yung minorya? Sadyang nakakasuka lang pag-usapan ang mga bagay na walang direktang pakinabang sa ating bansa. Anong pakinabang natin yan? What the F? Aray ko.